Ang isang krimen ay isang pagkakasala sa lipunan. Hindi lamang ito pagkakasala sa isang pribadong tao. Dahil dito, ang government ay nagre-representa sa lipunan bilang offended party sa pamamagitan ng ating mga prosecutors. Samantalang ang complainant naman ay ginagawang witness ng Estado. Ano ngayon ang epekto ng pag-submit ng actual ng biktima ng tinatawag natin na affidavit of desistance? Ang affidavit of desistance ay isang nasusulat na pahayag ng isang private complainant na hindi na ito interesadong ituloy ang kanyang reklamo laban sa isang tao. Hindi na rin ito tutulong sa prosecutor upang ireklamo ang suspect. Ngunit hindi ibig sabihin nito na madidismiss na ang kaso dahil witness lamang ang private complainant sa isang kasong kriminal. Maaari itong ituloy ng walang paglahok ng private complainant. Nasa prosecutor o huwes na lamang kung ididismiss ang kaso. Isa pa sa mga naging controversial na kaso na pinag-usapan at pinagpiyastahan ng publiko noon ay ang naging aligasyon ni Pepsi Paloma sa sikat na mga TV host na sila Vic Soto, Joey De Leon at Richie De Horsey. Mas lalo pa nga itong naging controversial nang pumasok at mamagitan ang nakatatandang kapatid ni Vic na si Tito Soto na naging Vice Mayor noon ng Quezon City, naging Senator at nailik pa bilang Senate President. Samahan niyo po akong balikan ang naging controversial na usapin sa buhay ni Pepsi Paloma para sa kahilingan ng ilan sa ating mga viewer. Bago ko po simulan ang ating story, sa mga bago po sa channel ko, please hit the subscribe button at pakipindot na rin po ang ating notification bell para ma-notify kayo sa mga bago nating upload na videos. Si Delia Dueñas-Smith, o mas kilala sa kanyang screen name na Pepsi Paloma, ay pinanganak noong July 17, 1966. Siya ay anak ni Lydia Dueñas na native ng Borac, Northern Samar, sa isang American leather carrier na si Kenneth Smith. Bata pa lamang si Pepsi ay iniwan na sila ng ama at mag-isa silang tinaguyod ng kanyang ina. Dahil sa angking ganda sa edad na 14, ay na-discover si Pepsi ng isang talent scout na tinawag nilang Tita Esther sa isang sikat na beer house sa Quiapo na Sariling Atin. Pinakilala nito ang isang masayahin, masigla at mabait na dalagita sa noon ay kilalang baklang optometrist at talent manager na si Dr. Ray de la Cruz noong 1980. Nang pumasok ang taong 1981, ay unang lumabas si Pepsi sa pelikulang Emmanuel. Una siyang pinakilala sa screen name na Scarlett, ngunit nang tila wala itong dating sa mga manunood, ay pinalitan ito ni Ray de la Cruz ng Pepsi Paloma, matapos na mapabilang sa sikat na grupo na soft drink beauties kasama sila Coca Nicolas at Sarcy Emmanuel. June 21, 1982 ay naging headline ng halos lahat ng pahayagan at pinagpiestahan ng husto ng publiko ang ginawang akusasyon ni Pepsi Paloma laban sa mga sikat na host ng Eat Bulaga na sila Vic Soto, Joey De Leon at Richie De Horsey. Ayon sa kanya, inimbitahan siya kasama ang isa pang artista na si Guada Guarin na magkaroon ng guest appearance sa comedy show na Iskul Bukol. Matapos ang taping, ayon sa kanila, ay hinaras sila ng 3 komedyante. Ayon kay Pepsi, ay pinunit ng mga ito ang suot niyang damit. Hinawakan siya ni Richie sa 2 kamay sa kanyang likuran para magawa siyang mahalikan ni Vic Soto habang kinukuhanan ng larawan ni Joey De Leon sa Broadcast City, ang Television and Radio Broadcast Center sa Diliman, Quezon City. Matapos ang nasabing insidente, ayon sa kanila, ay dinala sila ng mga ito sa Room 210 sa malapit na Sulu Hotel. Ito ay ang paboritong tambayan ng mga TV host dahil sa masarap nitong kape at lumpiang ubod. At dito, ayon kay Pepsi, ay ginawan sila ng mga ito ng hindi katanggap-tanggap na mga bagay na labag sa kanilang kalooban. Nang mga panahon na yon ay 15 taon pa lamang si Pepsi. Para makapagsampa ng kaso dito sa ating bansa, ay hindi ka lamang maaaring mag-rely sa government prosecutors. Kailangan mong mag-hire ng isang private prosecutor o kung hindi ang kaso ay madidismiss for lack of prosecution.
Kaya naman ay lumapit si Pepsi Paloma at Guada Guarin sa noon ay Defense Secretary na si Juan Ponce Enrile at nirefer sila nito sa kanyang senior partner sa ACCRA Law Office na si Attorney Rene Cayetano, ang ama ng ngayon ay Senator na si Pia Cayetano. At ito ay nag-offer sa kanila ng kanyang pro bono service. Ngunit habang inaayos ni Attorney Rene Cayetano ang mga kakailanganin para sa formal na complaint, ay biglang nawala si Pepsi Paloma. Ang kaso ng pagkawala ni Pepsi Paloma ay na-assign kay Colonel Rolando Abadilla at noon ay kapitan pa lamang na si Panfilo Lacson ng Metrocom Intelligence Security Group. Sa kanilang ginawang paghahanap ay nagawa nilang ma-rescue ang dalagita sa kamay ni Bienvenido Mendoza o mas kilala sa alias nito na Ben Ulo. Si Ben Ulo ay kilalang main enforcer ng Castelo Clan na kamag-anak ng mga Soto sa side ng kanilang ina. Si Ben Ulo ay nasentensyahan ng habang buhay na pagkakakulong noong June 15, 1983 dahil sa kasong pagpatay nito kay Manuel P. Monroy, ang prosecution witness laban sa noon ay Secretary of National Defense na si Oscar Castillo, ang uncle ni Vic Soto at Tito Soto. Ngunit sa kabila ng pagkakaaresto ay walang record na nagpapakita na nasampahan ito ng kaso tungkol sa ginawa nitong pagdukot kay Pepsi Paloma. August 30, 1982, sa ginawang preliminary arraignment sa Quezon City Fiscal's Office, ay naging usapan ng suot ni Joey De Leon na t-shirt na may nakatatak na Coke is it tea. September 29, 1982, sa isang magazine interview, ay naglabas ng pahayag si Tito Soto. Ayon sa kanya ay sila Pepsi at Guada Guarin umano ang unang lumapit sa mga TV host pagkatapos ng taping ng Iskul Bukol. Ayon sa kanya, ay humiling ang mga ito ng souvenir photos habang nakahalik sa mga host. Ayon sa kanya ay nasa dressing room siya ng mga oras na yon dahil sa nagpapamasahe siya. Ayon kay Tito Soto, sa isang larawan ay makikita na nakasuot ang kanyang nakababatang kapatid na si Vic ng sunglasses habang hinahalikan si Pepsi habang nakahawak ang dalaga sa kanyang dibdib. Isa pang larawan umano ay makikita si Joey na hinahalikan si Pepsi habang tila naman kumakawala ang dalagita. Ayon sa kanya ay may laman umano kasi bubblegum ang bibig nito at gusto nitong tanggalin. Ayon din kay Tito Soto ay imposible umano na magawa nilang puniti ng suot nitong blouse na gawa sa maong. At kung totoo umano na ginawa nga ng tatlo na puniti ng suot na damit sa Broadcast City, ay bakit umano sumunod pa ang mga ito sa Sulu Hotel? Noong mga panahong yon, kung mapapatunayan na nagkasala sa kaso na isinampa laban sa kanila, ay maaari silang mapatawa ng pinakamataas na parusang kamatayan, tulad ng nangyari kay Maggie de la Riva. Kaya naman pumagitna na ang nakatatandang kapatid ni Vic na si Tito Soto. Ayon sa report, ay nakipag-usap ito kay Pepsi Paloma para pumirma ng affidavit of desistance. Ngunit ayon kay Pepsi Paloma ay pumirma siya sa nasabing dokumento dahil sa takot nang ilagay umano ni Tito Soto ang isang baril sa lamesa habang pinipirmahan niya ang papeles. Pero may mga lumabas din na report na ina ni Pepsi Paloma ang pumirma sa nasabing affidavit of desistance on her behalf dahil sa minor de edad pa noon ang dalaga. Nagulat na lamang ang mga taong sumusubaybay sa kaso nang maglabas ng pahayag si Pepsi Paloma noong September 1982 kung saan ay iniurong nito ang demanda laban kay Vic Soto, Joey De Leon at Richie De Horsey. Sa pagharap ng sexy star sa mga reporters, ay sinabi nitong may mga taong gusto lamang pagkakitaan ang mga sikat na TV host sa gawa-gawang istorya. Walang pagkakasala ang mga nakademanda at ako'y pinilit lamang ng mga taong may pagnanais na kumita sa pamamagitan ng maling publisidad. Kasunod nito, sa kabila ng ginawa nilang pagtanggi sa nangyari, ay naglabas ng public apology ang tatlong host habang nakaluhod sa harap ng live TV. At sa isang article na naipublish noong October 13, 1982, at dahil nga sa pinirmahan niyang affidavit of desistance, ang kaso ay hindi na nakarating sa hukuman.
Matapos ang mga pangyayari ay hindi na hiniwalayan si Pepsi ng mga controversies. Dahil makalipas lamang ang isang taon, ay naharap ito sa kasong obscenity case matapos na mahuli ng PC Criminal Investigation Services habang nasa kaligitnaan ng malaswang pagsasayaw ng isagawa nilang raid sa Paulet Theater sa Baliwag, Bulacan. Iniwan din ito ang manager na si Ray De La Cruz at sumama sa kanyang nobyo na si Roy Rustan na nakatira sa Makati, kung saan ay nagkaroon ng usap-usapan na nagpalaglag ito at nasangkot pa sa hindi magandang gawain at bisyo. Nang muli itong bumalik sa manager noong 1983, ay sobrang payat nito at maputla, kaya naman ay nakumpay nito sa isang private clinic. At matapos noon ay pumayag na gumanap sa pelikulang The Victim. May 31, 1985, 3 taon matapos ang pangyayari, ay muling umingay at pinag-usapan ang pangalan ni Pepsi Paloma nang matagpuan ang wala ng buhay na katawan nito na nakabitin sa loob ng kanyang cabinet sa tinitirahang apartment sa Santa Mesa Heights sa Quezon City. Ayon sa kanyang stepbrother na si Saldi White na noon ay 15 years old pa lamang, ay umakyat umano ang kapatid sa kanyang kwarto pagkatapos nilang kumain ng tanghalian ng bandang alas 12 ng tanghali at binilinan pa sila nito na huwag siyang gigisingin. Bandang alas 3 ng hapon ay tumawag ang nobyo nito ang 25 years old na salesman na si Jose Sanchez, ngunit hindi ito sumasagot. Sinubukan na din itong katukin ng kapatid na si Saldi, ngunit walang nagbukas ng pinto. Ganap na alas 6 ng hapon nang makauwi ang nobyo ni Pepsi galing sa trabaho at dahil sa hindi pa rin ito lumalabas ng kwarto, ay sinira na nito ang pintuan, katulong ang kapatid nito na si Saldi at dalawa nilang tauhan na sila George Recaborla at Philip Clemente. At doon na nga tumambad sa kanila ang wala ng buhay na si Pepsi Paloma. At isang note kung saan ay nakasulat ang mga katagang, "This is a crazy planet." Ayon sa police report, ang pagpapakamatay ng aktres ay dahil umano sa problema nito sa gastusin na tinuligsa ng kanyang manager na si Babette Corcuera. Ayon sa kanya, ay fully booked ito sa kanyang dancing performances at katatapos lamang umano nito ng kanyang The Pepsi Paloma Show sa Bughaw at 10 pang mga establishment. May naka-line up din umano ito na 3 mga pelikula. Ayon din sa kanya, ay excited pa ito sa darating nitong debut sa susunod na taon kung saan ay humiling ito ng isang magarbong pagdiriwang. Si Pepsi ay nakitang nakabitin suot ang dilaw na nightgown. Ngunit walang record na inilabas ang Quezon City Police kung tiningnan ba nila ang mga possible fingerprints sa loob ng closet para ma-determine kung may foul play na nangyari. Wala ding report kung may nakita bang upuan o box na tinungtungan nito at hindi rin nila sinubukang i-verify kung ang nakalagay sa diary na kanilang na-recover ay handwriting ni Pepsi. Ayon kay Private First Class Willie Borgoña, ang kaso umano ay isang open and shut case, kaya naman hindi na umano kailangan ang forensic crime scene investigation. Siya ay inilibing sa Olongapo Memorial Park sa Olongapo, Zambales. June 2018 ay muling nabuhay ang issue tungkol sa pagkamatay ni Pepsi Paloma nang pakiusapan ng noon ay Senate President na si Tito Soto ang daily broadsheet na Philippine Daily Inquirer na burahin sa website nito ang tungkol sa kaso. Kabilang na dito ang istorya na isinulat ni Rodel Rudiz at Totel De Jesus. Paliwanag ng senador, ang mga artikel ay nakakaapekto sa kanyang reputasyon, lalo na nga umano at ang mga nasabing article ay nagmula sa well-trusted company tulad ng Inquirer.net. Ang nasabing pakiusap ay pinagbigyan naman ng Inquirer. Samantala, isa pang entity mula sa kilalang pop culture ang bumuhay sa kaso ni Pepsi Paloma. Ito ay ang sikat na grupo ng Eraserheads nang ilabas nito ang pop rock classic na Espolarium. Naging usap-usapan kasi ang mga lyrics ng kanta na anong isinulat ni Enting at Joey Jan sa Gintong Salamin. Di na mabasa pagkat merong nagbura. Marami ang nagsasabi na ang tinutukoy sa kanta ay may kinalaman pa rin sa kaso ni Pepsi Paloma. Subalit sa isang panayam sa frontman nito at lead vocalist na si Ellie Buendia, nang tanungin tungkol sa nasabing kantang Espolarium ay sinagot lamang nito ng mga katagang,
dadalhin ko ang sikreto sa aking libingan. Ngunit kung titignan mong mabuti, kung may nagdala man ng sikreto hanggang libingan ay si Pepsi Paloma yon. Bagay. Pag hindi natin sila nakita, edi hanapin na lang natin yung mga taong kinukwento sa atin ni Chuigna. Sana po ay nagustuhan niyo ang kwento na akin pong ibinahagi. Marami pong salamat sa patuloy na pagtangkilik na akin pong mga videos. Huwag niyo din pong kalimutang mag-iwan ng inyong saloobin at suggestion sa atin pong comment section. Thank you so much po and see you in the next video.